humihingi po ng kunting tulong para sa aking anak, para sa wheelchair at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng aking anak. Hindi na po kasi ako makapagtrabaho dahil sa pang-aalaga po sa aking anak. Ang kinabubuhay lang po namin ay sa pagpapasada ng tricycle ng asawa ko sa pang-araw-araw po na diaper ng anak ko. Sir Idol. Nay, bukod po sa hinihingi yung wheelchair, ako po yung magpapadala na ng diaper at saka groceries. Ay, salamat po, Idol. At magpapadala na po ako ng mga pera, financial assistance, para doon sa mga bagay-bagay na gusto niyo pong bilhin para doon sa anak niyo. Maraming salamat po, sir. Anong grade po ng dalawang anak niyo nag-aaral po, Nay? Grade 10 at saka grade 12 po. Kumusta na po yung mga grades nila? Medyo mababa po kasi hindi ko po na susuportahan yung pag-aaral nila na maturuan po, sir. Bakit, Nay? Mahina na po yung mata ko. Hindi na masyadong makabasa. Gusto niyo pa pagawang kayo ng salamin? Sana po, sir. Yun naman pala. Sige, pati salamin, Nay. Ako nang bahala. Ralph, ikaw, ano bang pwede mo miambag? Magbibigay na lang rin po siguro ako ng dagdag 30,000 pesos po para po sa kanila. Uy. Ayun, Nay. 30,000 pesos ay bibigyan ni Ralph. Ako, 10. Di mo 40. Maraming salamat po, sir. Malaking tulong po sa amin, sir. Hindi ata maganda yung numerong 40. Kaya gawin ko na lang 50 sarado. Ay, maraming salamat 30 ka raw, po, sir. 20 sa akin. Maraming sariling puhunan para sa pagtatanim namin. Hindi na kami mangungutang. Ano ang masasabi niyo, sir, nung nakarating sa inyo yung balita na natawagan at nakausap po ni Senator ang pamilya ninyo? Sobrang saya po, ma'am, na magbibigay ng tulong namin, ma'am. Ma'am, kayo po ay housewife as of now. So dito lang ho kayo sa bahay. Opo, ma'am, dito lang sa bahay, ma'am. Kasi wala kong mapag-iwanan. Kung nandito yung mga anak ko, pwede naman akong magtrabaho sa iba. Pero hindi na ako makapunta kasi yung high blood ko. Pero nabanggit nyo last time, ma'am, dati naglalako-lako kayo ng Opo, ma'am, gulay. nung umpisa nang magkasawa kami. Doon ako naglalako sa bayan. So para may pwesto ka doon, Opo, ma'am, ganon. Ngayon naman, si sir, kumbaga yung pang-araw-araw nyo kay sir na. Opo. Tama? So kayo po ay nagtatricycle? Oo, nagtre-tricycle po, ma'am. Araw-araw, ma'am, na kumukuha ng panggastos namin saka yung mag-aaral na anak namin. So po, ma'am, pang bili ng gamot ko, ma'am. Dito sa pagtatricycle nyo, sir, magkano ang kinikita nyo usually, sir, sa isang araw? 300, hindi pa magkaparehas, may 400, ma'am. So itong motor na ito, sir, sa inyo po ito? Oo, ma'am, hulugan dati, ma'am, noong nabayaran mo, ma'am. Nabanggit din last time ni ma'am na parang nagkasakit kayo, sir. Ano ba itong naging sakit ninyo, tay? Kidney, Chronic disease, ma'am. Chronic kidney disease stage 2. Stage 2, ma'am.
Pero kumusta na kayo ngayon, sir? Kailangan pa daw ba ng dialysis or ano pong ano ng doktor? Ano ma'am, yung every 6 months na ma-check up siya para yun sa laboratory niya sa urea band, creatinine, ma'am, saka yung ultrasound niya. Si Claudine, ma'am, ay ilang taon na po ulit siya? Mag-21 na po sa October. At pang ilan po siya sa magkakapatid? Pangatlo po ma'am. So, kung titingnan natin, 21, pero parang mga nasa 15 years old lang yung build niya. Ano bang sabi ng doktor, ma'am, sa huling check-up Yung, niya? ano ma'am, yung findings nila sa ano niya, ay may wala naman siyang epilepsy. Pero may nag-convulsion daw na hindi namin naagapan na. Ayan. Pero, ibig sabihin, ma'am, normal niyo po siya nung bata siya or ganyan na po ba siya nung bata siya? Nung 6 na buwan po, ma'am, pag pinapalitan ko, gumaganon siya. Magbamit. 8 months na pina-check up ko, sinabi nila na punta kami ng doon sa La Union. Kaya pinunta namin siya, sabi naman ng findings nila yung seizure daw na hindi namin Yun na. ano. So, ibig sabihin, ever since baby, mga 6 months pa lang, ma'am, ganun na, hanggang sa lumaki ng ganyan. Ma'am, pero nung 1 year old po siya, nakapagsalita naman, ma'am. Tinatawag naman kami. Pero nung kasi palagi na siyang nagsisisure, ayun, napektuhan daw yung Utak. Hindi na siya nakakapagsalita. Apekto po ng seizure niya. Nakakaintindi ba siya, ma'am? Or kapag nakakausap nyo, alam naman niya ba? Ano, Nakapick up ma'am, ba siya? pag gusto niyang uminom, yung lang kukunin yung baso, iabot sa'yo, papalagyan. Pero pag tinatawag po yung pangalan, minsan naman naririnig naman, ma'am, pupunta sa amin. So, paano yung pag-aalaga nyo, ma'am, sa bata? Ayan, Pag ganyan. gising sa umaga, ma'am, pwede paliguan na, pagkatapos pakainin. Pag nakakain, maglakad-lakad muna bago siya pumupo dito. Dito na lang siya kasi, ma'am, pag nagtrabaho na ako, kasi pag hindi ko inilagay dito, aalis siya, hindi ko na namamalayan, nakalayo na pala. So, kaya kailangan ng wheelchair na may parang secured, naka-belt, ganyan, Opo, nakatali ma'am. siya, ma'am. May mga times ba, ma'am, na hinanap nyo siya? May mga ganun na ba? Ma'am, ilang beses po, mga 12 midnight po. Oh. Ano nangyari? Ano po, punta po dun sa highway. Pero yung nakakita sa kanya, hinihatid po sa headquarter. Pero dun na namin nakikita, ma'am, nakuha. Madaling araw na po pag natulog siya. So, pag ganun, ma'am, ano lang, paano katabi nyo lang siya hanggang makatulog? Ito po yung higaan niya. Pag nakaidlip ka, ma'am, pag di mo na namalayan, wala na naman. Gaano kahirap para sa isang ama na may ganyan kayo, sir, na special? Talagang mahirap talaga, ma'am, na nagkaroon kami ng anak, ma'am, na ganyan. Kasi yun ang binigay sa akin ng Diyos, ma'am, di kakayanin. Hanggat buhay ang anak ko, kakayanin ko. Ano ba yung talaga nagpatulak sa inyo, ma'am, na mailapit natin kay Senator? Ito kasi yung upuan niya. At saka yung pang-araw-araw na diaper talaga, ma'am. Hirap kami. Yung napapasadahan niya para lang sa amin talaga pero talagang hindi na namin napagkasya, ma'am. Kasi di na ako makapagtrabaho. Noon, naglalabada ako talaga. Marami akong kahit araw-araw, pero nandito pa yung mga anak ko, pwede pang salitan kami. Pero ngayon, hindi na, ma'am, kasi yung inaatake na rin ako ng high blood ko. Kaya hindi na ako dito nakikitaniman ko. Pero ngayon, bawal na po kasi sa akin. Malabo na daw, ma'am, ang mata ninyo. Tama po ba? Ma'am, hindi na ako makasabasa kasi malabo, ma'am. So, kailan ba kayo huling nagkaroon ng sariling, ma'am, eyeglasses, Nung salamin? grade 5 pa lang ako, ma'am, nag-eyeglass lang ko. Pero nung nag-high school na, hindi na, ma'am. Pag yung mga bata, pag may assignment sila, hindi ko masyadong maturon kasi mahirap ako sa pagbabasa, ma'am. Unahin muna natin, ma'am, ipa-check up natin yung mata ninyo. Sumama po kayo sa amin para mapagawan natin kung kailangan ng talagang magandang salamin para hindi kayo mahirapan. And later on, yung pong mga ibang pinangako ni Senator ay ready na rin po. Dala na natin lahat at i-ready na natin kay Claudine. Okay, ma'am? Thank you, ma'am.
Yung sa kanya, kailangan niya kasi ng ng bifocals na presbyopia. Isis ko, ma'am. Bagay na bagay, ang ganda. Lalo na gaganda pa, ma'am. So, mas gumawa po ba sa paningin niyo si Sir? Opo, ma'am. Nabili na po namin yung inyong wheelchair plus groceries and of course kasama na rin po doon yung mga diaper ni Claudine. Meron pa. Okay, pero syempre ma'am, maliban po sa 20,000 from Idol Rafi, isa pa po sa tutulong at nangako ma'am na magbibigay ay ang anak ni Senator na si Congressman Ralph Tulfo. At syempre, hawak ko na po ngayon ma'am. Ito po, 30,000 pesos naman from Congressman Ralph Tulfo. So total of 50,000 po lahat ng matatanggap ninyo. Okay ma'am, so bilangin na natin ma'am. 1, 2, 3, 30,000 pesos from Congressman Ralph Tulfo. Maraming salamat po, Congressman Ralph Tulfo, sa ibinigay niyo sa amin na 30,000.